Dumulog naman sa Bombo Radyo Kawayan ng isang tindera matapos na hindi siya payagang makapagnegosyo ng lokal na pamahalaan kahit na kumpleto na ang lahat ng mga kinakailangang requirements. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginang Jocelyn Aquino, tindera ng isda at iba pang seafood sa Dagupan, San Mateo, Isabela, sinabi niyang nakaranas siya ng pangaharas mula sa mga opisyal ng barangay at kawani ng munisipyo, kabilang ang municipal engineer, BPLO, PNP at iba pang empleyado ng lokal na pamahalaan na pilit silang pinaalis at pinahakot ang kanilang paninda. Ayon kay Aquino, nakompleto na niya ang lahat ng papeles at magbabayad na lamang sana para sa aplikasyon. Subalit agad silang pinaalis mula sa inuupahang o itinayong talipapa. Nitong Lunes ng tanghali, nagtungo ang mga kawani ng munisipyo at PNP sa kanilang pwesto at sinabing kailangan na silang umalis o kailangan na nilang lisanin ang lugar. Nagbanta rin ang municipal engineer na ipapa-backhoe ang kanilang pwesto kung hindi sila aalis. Bagamat iginiit na Aquino na sumunod siya sa lahat ng panuntunan at kumuha ng mga kinakailangang dokumento upang makapagnegosyo ng legal. Anya, 7 araw pa lamang ang nakalipas mula nang magbukas sila ng negosyo sa lugar ng maranasan nila ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, marami umanong nagrereklamong vendors ang wala nang mabentahan, subalit hindi ito dapat dahilan upang parusahan ang mga sumusunod sa tamang proseso. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Jocelyn Aquino. Matagal na po ang Jap Seafoods namin, ma'am. Pero ngayon, kumukuha po kami ng permit ng San Mateo, ma'am. Ongoing na po. Ang problema, pinasumiti po kami ng contract of lease. Lahat-lahat na po napirmahan na po. Magbabayad na lang po sana ako ngayon. Pero ganun po yung ginawa nila. Pinalibutan po kami ng mga pulis sa aming pwesto. At sinabihan kami ni Engineer Edgar Takeban na pag hindi kami umalis ngayon, ay ipapabak ko niya sa araw na ito yung aming pesto, ma'am. Ang aming pesto ay isa lang na light material lang, ma'am. Pero linagyan lang namin ng yero para hindi naman kami maihangin o mabagyo po. Samantala sa panayam naman ng Bombo Radyo Kawayan kay Mayor Greg Pua ng San Mateo, Isabela, nilinaw niya na walang ipinasarang negosyo at ang kaso ni Ginang Jocelyn Aquino ay bunga lamang ng maagang pagbubukas ng negosyo bago makumpleto ang mga kinakailangang permits at requirements. Ayon kay Mayor Pua, ang mga fresh seafood at isda ay dapat ibenta lamang sa loob ng public market upang matiyak na sumusunod sa mga regulasyon at inspeksyon para sa ganitong uri ng produkto. Git niya, hindi pinapayagan ang pagtatayo ng pwesto sa labas ng pamilihan at ang pagbebenta ng fresh seafood sa labas dahil may mahigpit na inspeksyon at health standard na kailangang sundin upang maprotektahan ang kalusugan ng mamimili. Dagdag pa niya, kapag nakumpleto na ng vendor ang lahat ng requirements at naisumiti sa munisipyo, saka malalaman kung kwalipikado ang tindahan para sa pagnenegosyo. Anya, si Ginang Aquino ay wala pang mayor's permit, zoning clearance at building permit nang magbukas ng negosyo. Nang malaman ng ibang vendor sa loob ng pamilihan na katulad din ang produkto sa nasabing tindahan or ng nasabing tindera, nagreklamo sila dahil sa hindi patas na kompetisyon at paglabag sa patakaran. Nilinaw ni Mayor Pua na hindi harassment ang ginawa sa tindera, kundi pagpapatupad lamang ng batas at regulasyon upang mapigilan ang iligal na pagnenegosyo at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mungkahin niya sa Ginang na maghanap na lamang ng bakanting pwesto sa wet section ng public market at doon magnegosyo. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni Mayor Greg Pua. Kanya, kung sumama man ang loob niya, walang sadyang nagpasama ng loob niya. Sumama ang loob niya sapagkat hindi siya pinayagan ng munisipyo, sapagkat hindi siya nakakuha ng mayor's permit. At ang sabi pa niya, bakit daw pina-apply, hindi pala pwede. Application lang yun eh. Ito, nakalagay doon sa pinirma niyang application, basahin niya. Kinakailangan kukuha muna siya ng zoning clearance, building permit, etc. etc. Ang sanitary permit, just imagine naman kung bawat isa papayagan natin, unsanitary naman yun.